Ito ang aking buhay. Rock. Ang tono ng aking musika, minsan malumanay, pero kadalasan mahinay. Nilaksan niyo ako, tagalaksan. Ako si Kian Cipriano, mananatiling musikero. Sundan niyo ang buhay ko sa likod ng camera dito sa Follow That Star. Malayan ka hanggang sa masanay na tayo na lang. Rock and roll sa highball. Yan, nakalagay do not disturb, pero i-disturb natin siya. Wala siyang choice. Hello! Welcome to my room. Treehouse yung kwarto ko, di ba? Dati ko yung nag-isip ng idea na yan. Si dati yung pinaka nag-design ng structure. Pero yung sa loob, kami na yun, diniskartehan namin ng mga kapatid ko. Halos lahat ng bagay dito sa kwarto ko may. Kasi maliit lang yung kwarto ko eh. So, ma-maximize ko na kung paano ay mag-isipin ko na kung paano ko siya gagawin. Dito na nangyayari lahat ng kababalaghan sa kwarto na to. Yung magsulat na kanta, kaibigan, tutunda. Ito, collection ko, mga rosaries. Mga bigay sa akin ng mga fans, bigay sa akin ng mga kaibigan, bigay sa akin ng mga tao nagmamahal sa atin. Yung iba nga sinasabi parang, oy, masama yan, bawal yan. Dapat hindi mo ginagawang necklace yung rosary, ganyan. I mean, wala naman akong anything against it. Pero yun nga lang, siguro sa sarili ko lang, pakiramdam ko lang, pag suot ko yung rosary, sobrang secured ako. Ito, bigay sa akin ng mga fans ko kaya mahalaga to. Mahalaga kasi nga, yun lang simpleng bagay na naalala nila ako at gumastos sila ng malaki man o mahaliit na halaga. Alam mo yun, na pinapakita nila na na-appreciate nila yung ginagawa ko. Kasi ito yung loyalty award ko sa Lourdes, ko sa Naunang High School. Mahal yan. Million ang halaga niyan, loyalty. Million yan, pare, hindi mo babayaran yan. Dugot pawis na magulang ko yung gumana doon. Kaya, alam mo yun, yun yung isa sa pinakamahalagang bagay sa akin. And, syempre, mas mahalaga yun sa magulang ko dahil pinag-aral nila ako sa magandang eskwelahan. Ito, nabili ko sa Vegas. Natuwa lang ako kasi yung lalaki kinakantahin yung babae na naglalabas. Okay, tapos itong Gold Record Award, first album namin, nakasito kami ng Gold Record Award. 2007 yata yan. Sabi ng nanay ko, nung 3 years old daw ako, kumakanta na ako ng One Moment in Time. Hanggang sa nung second year high school ako, inimbita ako ng ibang kaibigan na kumanta raw kasi may banda raw sila para sa Christmas party. So yun, simula nun, nagdara-diretso na, nahilig na ako. We were formed 2005. Tatsi Hamnage, yung kabanda ko, yung gitarista namin. Nakuha siya ng gig sa Merrick sa Espanya. Dapat for 1 gig lang kami, kaso sobrang bata namin ba, parang fresh grad pa lang kami na high school, nakilala na namin si Darwin. At naniwala ka, noon pa lang, from day 1, alam ko na naniniwala na siya sa kung ano mang kakayanan meron yung banda. Kaya, alam mo yun, hindi normal yun eh. Hindi normal na merong taong maniwala sa'yo at tulungan ka na mag-abot yung mga pangarap mo. Si Darwin yung gumawa. Kaya, thank you. Best Song of the Year. Susundan ng Kalalili. Susundan kahit saan man magpunta. Thank you. Nanalo ko dati ng Vocalist of the Year sa SOP pa nun eh. Nanalo yung Kalalili ng Song of the Year, parang gano'n. Tapos, ito, yung santo ko. Kasi tuwing napapadaan ako sa mga lugar na may mga ganyan, napapagbili rin talaga ako. Ito yung mga shades gusto ko. John Lennon. Ano na siya, parang naging parte siya na ng buhay ko, naging parte na siya ng katawan ko. Hindi ko rin alam kung bakit, pero parang ang laking plus factor niya sa confidence ko na parang feeling ko medyo nabuboost ako pag naka-shades ako. Ito yung ginamit ko sa ang babae sa septic tank. Ito yung ginamit ko shades doon.
Paggabi ko pa napapanaginipan itong mga sequences natin. Everything has to be right down to the last detail. Mahirap umarte, mahirap makipag-usap na alam mo na yung sasabihin ng kausap mo at alam mo yun, mahirap. Gusto ko ma-achieve aside from telling the story in the clearest possible way cinematically, my vision Ako is... kasi direct ang nakikita ko, at the heart of Mila's struggle, at the end of the day, the bottom line is, it's all about survival. Well, na-enjoy ko na rin yung pag-arte. Pero syempre, number 1 pa rin yung pagkanta dahil skero ko eh. Oo naman, naniniwala ka na kung ano yung kwarto mo yun kay. Layo ka. Eh ako, lahat naman ng pinaglalagay ko sa kwarto ko, ginusto ko yun. Si Arman yung nagpapadali ng buhay. Siya yung... He is my personal assistant slash friend. Bait naman po si Kian bilang kasama niya ako sa trabaho. Nagbibigay po lagi sa akin ng mga yung mga kailangan niya pagkatapos. Kung may kailangan din po ako, sinasabi ko po rin po kay Kian. Bilang isang anak, si Kian napaka-sweet niyan. Maalalahanin. Tapos, he sees to it na nagkakaroon kami ng bonding every once in a while, pagka weekends. I'm very much attached to them. I can't see myself living without them. I'm ready to go. Let's go. Palagi ako kinakabahan. Hindi, mukha lang hindi. Pero mas kabahan kapag hindi ka na kinakabahan.